Malinaw ang plano. Matapos ipaliwanag ni Tanggol ang lahat kay Berto, buong tibay ang kanyang pagsang-ayon. Mabigat ang kanyang tinig na puno ng katiyakan. Poprotektahan natin si Marites. Hinding-hindi natin siya hahayaang mahulog sa kamay ng kaaway. Mabilis na kumalat ang mga utos sa kanyang mga tauhan. Nakapuwesto ang mga guwardya na may matinding pagbabantay. Ngunit mula sa dilim, lumitaw ang isang figura. Si Rigor, matalim ang mga mata. Kasama ang dalawang estrangherong hindi pa nakikita ng sinuman. Habang naglalakad sina Tanggol at Ramon sa makikitid na eskinita, bigla silang napatigil. Ang karaniwang gulo ng Quiapo ay naglaho, napalitan ng hindi pangkaraniwang katahimikan. Umalingaw-ngaw ang mabibigat na yabag. Hinawakan ni Tanggol ang balikat ni Ramon at bumulong. May nakamasid sa atin. Samantala, nakagapos si Marites sa loob ng lumang bodega. Mabigat ang takot at pangamba sa kanyang dibdib, ngunit nagliliyab ang kanyang mga mata sa tapang. Hindi ako susuko, bulong niya sa sarili. Dumating si Berto kasama ang kanyang mga tauhan. Dito tayo lalaban, mariin niyang pahayag. Ngunit bago pa man maisaayos ang plano, biglang umaling-awngaw ang putukan mula sa likuran. Inilunsad na ni Rigor ang kanyang pag-atake. Napadapa sina Tanggol at Ramon habang ang halakhak ni Rigor ay bumasag sa dilim. Hindi kayo makakatakas. Ang plano ko ay higit pa sa inyong nalalaman. Hindi inaasahan, isa sa mga tauhan ni Rigor, isang espiya na matagal nang nakatago sa kanyang hanay, ay lumapit kay Tanggol at bumulong. Pigilan mo si Rigor, may sikreto akong daan papunta kay Marites. Nag-alinlangan sina Tanggol at Ramon, hindi tiyak kung dapat ba siyang pagkatiwalaan. Sa loob ng bodega, narinig ni Marites ang mga yabag. Pumukas ang pinto, pumasok si Tanggol, nagliliyab ang mga mata sa determinasyon. Marites, kailangan na nating umalis, sigaw niya. Ngunit biglang bumukas ang isa pang pinto. Pumasok si Rigor, may hawak na baril, malamig ang tinig na puno ng kalupitan. Akala mo makakatakas ka? Napansin ni Ramon ang mahinang liwanag sa sulok. Tanggol, doon, sigaw niya. Sa tulong ng misteryosong kakampi, nakalusot sila sa lihim na lagusan. Ngunit hindi nagtagal, sumunod ang panganib. Umalingaw-ngaw ang tinig ni Rigor habang humahabol. Hinding-hindi ko kayo palalayain. At doon lumitaw ang revelasyon, ang kanilang lihim na kakampi ay walang iba kundi ang matagal nang nawawalang kapatid ni Marites, iniwan noong bata pa sa ibang lungsod. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa kaligtasan, ito'y naging digmaan ng pamilya at tiwala. Nakatakas sila mula sa Quiapo, ngunit alam nilang pansamantalang tagumpay lamang iyon. Mas malalaking panganib ang naghihintay. Pagtataksil, hustisya, at mga nakatagong katotohanan ang magdadala sa kanila sa mas malalim na dilim. Habang tumalon si Tanggol sa mataas na bakod, dumaloy ang adrenaline sa kanyang ugat. Biglang tumagos ang liwanag ng sulo sa dilim at umalingawngaw ang malamig na tinig ni Rigor. Tanggol, isang hakbang pa at tapos ka na. Tumama ang mga salita sa kanyang tapang, ngunit hindi siya tumigil. Ramdam niya ang presensya ng isa pang nilalang sa dilim. Isang mukhang matagal nang nawala, dala ang bigat ng panganib. Samantala, tumatakbo sina Ramon at Marites sa gilid ng lungsod. Umaalingawngaw ang kanilang mga yabag sa takot. Ang ugong ng mga makina ay nagpagulat sa kanila. Nagkubli sila sa likod ng mga kahoy at debris habang lumitaw ang dalawang nakamaskarang lalaki na nakaitim na jacket. Napagtanto ni Ramon, hindi sila narito para takutin. Narito sila upang ibalik kay Rigor. Sa basketball court, hinarap ni Tanggol ang buong hukbo ni Rigor. Napalibutan, bawat mata'y nagliliyab sa pananakot. Ngunit mula sa itaas ng scoreboard, bumaba ang isang anino. Si Santino, dating kaaway, ngayoy hindi inaasahang kakampi. Tanggol, hindi ka nag-iisa.
mag-isa. Mariin niyang pahayag. Namutla ang mukha ni Rigor sa pagkagulat. Hindi niya inakalang may lihim na kakampi si Tanggol. Sumiklab ang labanan sa putukan. Yumanig ang mga pader. Umalog ang lupa. Magkasamang lumaban sina Tanggol at Santino, kahit kinakalaban ng pagod ang kanilang katawan. Sa bubong, lumitaw si Erica, ang sniper ni Rigor. Nakatutok ang kanyang rifle kay Tanggol. Bawat galaw ay nasa kanyang paningin. Isang pagkakamali lamang at matatapos ang lahat. Ngunit ngumiti si Tanggol. Kung ito ang laro, matatag niyang wika, handa akong makipaglaro. Mabilis siyang kumilos, kinuha ang isang upuan bilang panangga at tumalon sa gilid. Muntik nang mamatay. Ngunit habang tumatakbo, isang malamig na sandata ang tumutok sa kanyang leeg. Umalingaw-ngaw ang tinig ni Rigor mula sa dilim. Saan ka pupunta, Tanggol? Sa sandaling iyon, naghagis si Santino ng granada mula sa itaas. Yumanig ang lupa sa pagsabog, at sa gitna ng kaguluhan, nakatakas si Tanggol sa lumang lagusan. Ngunit sa loob ng lagusang iyon, naghihintay ang mas madilim na lihim. Nandoon si Don Alberto, isang matandang kaaway. Nakakatakot ang kanyang plano. Gamitin ang alitan ni Tanggol at Rigor. Biglang yumanig ang buong court sa isang pagsabog. Nilamon ng apoy at usok ang paligid. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na tumakbo si Tanggol upang iligtas ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang matagal ng kamag-anak na matagal nang nawalay. Dala ang isang lihim na kayang buwagin ang mga plano ni Rigor. Rigor, kung alam mo ang katotohanan, iba ang magiging wakas ng digmaan na ito. Mariin niyang wika. Napatigil si Rigor sa pagkagulat. Sinamantala ni Tanggol ang pagkakataon. Isa-isang tinalo ang mga tauhan ng kalaban. Ngunit nang muling magharap sina Tanggol at Rigor, biglang yumanig ang lupa. Isang malakas na lindol ang gumiba sa mga pader. Nagtakbuhan ang mga tao sa takot. Lalong naging hindi tiyak ang labanan. Parehong naunawaan ni Tanggol at Rigor, hindi pa tapos ang laban. Ito pa lamang ang simula, kung saan pamilya, katotohanan, at mga nakatagong lihim ang muling susubok sa kanilang kapalaran. Habang bumabagsak ang mga gusali, hinila ni Tanggol ang kanyang ina patungo sa kaligtasan. Usok at putukan ang bumalot sa paligid. Sugatan at basag si Rigor, ngunit nanatiling palaban. Ang labanan ay hindi na tungkol sa lakas. Ito'y pagsubok ng talino, tapang at puso. Sa paligid nila, nakamasid ang mga kakampi at inosente, puno ng takot at pag-asa. Naghihintay kung paano matatapos ang sagupaan at ano ang magiging wakas ng batang Quiapo at ng kanyang kalaban. Samantala, nakatayo si Ponggay sa isang lumang kalsada, mahigpit na hawak ang kanyang telepono. Nanginginig ang mga kamay. Dumaloy ang luha sa kanyang mga mata habang umuukit sa kanyang isipan ang tinig ni Mauro. Ginamit lang ako upang lituhin ang lahat, upang mailigtas sila. Gumuho ang kanyang tiwala. Nawasak ang lahat ng paniniwala niya na si Tanggol ang tunay na kontrabida. Mabilis siyang tumakbo patungo sa tagong kanlungan ni Tanggol. Malakas ang pintig ng kanyang puso. Sa kubo, nag-aalinlangan ang mga mata ni Tanggol, ngunit sa kanyang loob ay nagliliyab ang liwanag ng pag-asa. Ponggay, ano ang ginawa ng iyong ama? Tanong niya. Matatag ang tinig ni Ponggay. Alam ko na ang lahat. Isa lamang siyang biktima ng mga gerilya. Handa na ako para sa hustisya, para sa bayan, para sa aking ama, at para sa lahat ng inaapi. Sa unang pagkakataon, nakita ni Tanggol ang tiwala sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man magsimula ang kanilang plano, muling umalingaw-ngaw ang putukan. Patayan, sigaw ni Rigor. Hawak ang baril, determinado na wasakin ang bagong alyansa. Nagkawatak-watak ang grupo, bawat isa'y lumaban ng may estratehiya. Nagtago si Ponggay sa likod ng puno, pinagmamasdan si Rigor
at ang kanyang mga tauhan. Nilamon ng takot ang kanyang katawan, ngunit ang bagong tapang ay nagbigay sa kanya ng lakas. Si Mauro, bagong laya mula sa bilangguan, ay sumama ng palihim. Hinahabol ng kahihiyan ng nakaraan. Alam niyang ito na ang pagkakataon upang tubusin ang sarili. Punggay, mag-ingat ka. Hindi basta-basta susuko ang mga gerilya. Gusto nilang wasakin, hindi lang tayo, kundi ang buong bansa, babala niya. Lumabas ang isang matandang lalaki, dating kilalang impormante sa lungsod. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Dala ang isang lihim na kayang baguhin ang takbo ng digmaan. Ang kanyang pagdating ay nagdala ng bagong tensyon, sapagkat bawat nakatagong katotohanan ay lalong nagpapalalim sa labanan. Mariin ang tinig ni Tanggol habang bumulong. May ebidensya ako? Lahat ng transaksyon, pera, at plano ng mga gerilya ay nakatago sa kanilang tanggapan sa bundok. Mabilis niyang binuo ang plano. Sina Punggay at Mauro ang magbabantay sa labas, habang si Tanggol at ang kanyang kupunan ay sumalakay sa gusali. Mabigat ang bawat hakbang, puno ng takot at pag-aasam. Biglang gumuho ang isang pader. Nagbunyag ng lihim na silid na puno ng resibo, dokumento at mga nakatagong video. Nagliyab ang galit at pag-asa sa mga mata ni Tanggol. Ito ang ating ebidensya. Mariin niyang pahayag. Ngunit laban ang oras. Umalingaw-ngaw ang ugong ng mga makina sa labas, sumabog ang putukan. Dumating na ang mga gerilya. Nagtago si Punggay sa likod ng poste. Pinagmamasdan si Rigor. Bumalik sa kanyang alaala ang mga nakaraang pagdududa at ang paghihirap ng kanyang ama. Ngunit malinaw ang kanyang pasya. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa kanyang ama, kundi para sa lahat. Si Mauro, dating pulis, ay muling ginamit ang kanyang mga kasanayan. Sa kabila ng edad at panghihina, lumaban siya ng may matinding determinasyon. Hindi pa tapos ang laban, sigaw niya. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang isang nakakagulat na katotohanan. May lihim na ugnayan si Rigor sa isa sa mga tauhan ni Tanggol. Hindi ko akalaing ikaw. Gulat na wika ni Tanggol. Lalong tumindi ang tensyon. Ngunit sinamantala ni Punggay ang pagkakataon. Sa kanyang telepono, palihim niyang kinunan ang bawat galaw ng mga gerilya. Alam niyang ang mga larawang ito ang magbubunyag ng kanilang tunay na mukha sa bayan. Matapos ang 2 oras ng walang tigil na labanan, nakalabas ang grupo, dala ang mga dokumento at ebidensya. Ngunit muling yumanig ang lupa sa mga pagsabog. Naglagay ng bomba ang mga gerilya upang wasakin ang lahat. Sa pamamagitan ng tapang at mabilis na aksyon, nailigtas ni Punggay ang ebidensya. Pagsapit ng dapit hapon, muling tumahimik ang kagubatan. Nakatayo si Punggay sa tabi ni Tanggol, Mauro at ng kanilang kupunan. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha, pagod, takot, tuwa at higit sa lahat, pag-asa. Malakas ang tinig ni Punggay. Ito pa lamang ang simula, hindi tayo titigil. Para sa bayan, para sa hustisya, para sa lahat. Sa sandaling iyon, tuluyan siyang tumindig sa liwanag. Muling isinilang bilang bagong puwersa sa laban kontra sa kawalang katarungan